tinatanggap ko ang lahat. Nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng data tungkol sa korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Inaanyayahan ka naming tingnan ng mas mabuti ang bawat indicator ng korporasyong pinag-aralan. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng organisasyon Gentex Corporation, ticker, GDA. Ginawa ang pagsusuri batay sa data noong Abril 23, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Gentex Corporation na bibilang sa subkategory. Auto Electron, 33 organisasyon ang lumahok sa pagsusuri, ito ay napakakinatawan. Hanapin ang mga desisyong ginawa batay sa mga resulta ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanya, 7.5 sa 10 puntos. Ang average para sa subkategory ay 1.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa amin sa kabuuan, makikita natin na ang average na marka para sa merkado sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 7.5 puntos para sa Gentex Corp. Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya Gentex Corporation at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na in 12 months ang shares Gentex Corporation nagpakita ng dynamics ng minus 35.2%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 12.1%. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan nating isaalang-alang ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Gentex Corporation ay 4.72 bilyong dolyar. At ang capitalization ng subkategory ay $100 bilyon. Gentex Corp account para sa isang bahagi ng 4.45%, ito ay isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay $2.46 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $42 bilyon. Gentex Corp bumubuo ng isang bahagi ng 5.843%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Gentex Corporation sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 4.45%. Ang book value ay 5.843%. Na 18% higit sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kumpanya ay walang mga obligasyong pinansyal. Rating batay sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakahusay 2 puntos. Ang balance ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito ay tumutugma sa 12.3. Ang average sa subkategory ay 137.9, ito ay 71% na mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng palitan sa tubo nito kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, napakahusay 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $300 at 79 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $462 milyon. Na 15.8% na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng tinantyang kita sa hinaharap kung ihahambing sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 2.1. Ang average para sa subkategory ay 1.9, na 11% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $2.310 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa darating na 12 buwan ay inaasahang magiging $2,630 milyon. 14% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali.
Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 17.2%, na may average para sa subkategory na 1.4%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 15.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 2.286%. Ito ay 116% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse ng kasalukuyang presyo ng merkado ng organisasyon Gentex Corp, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay $776,000. At sa subkategory ay mayroong $368,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 116.3%. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $64,500, na may average para sa subkategory na $27,000. At ang pagkakaiba sa pagitan ng subkategory average at performance ng kumpanya ay 2,318%. Pagtatasa ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay $374,000. Ayon sa subkategory $175,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 72%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi ay maikli sa 3.4%, na may average na subkategory na 7.2%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 42% para sa kumpanya Gentex Corp. Sa subkategory, ang RSI level, 14 na, ay humigit kumulang 43%. Sa teknikal, ang mga subkategory na securities ay sinipi sa parehong paraan tulad ng pagbabahagi ng kumpanya Gentex Corp. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $21.74. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $27.6. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 27%. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, isang link dito sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng tulong guru, markets. Libre at bukas ang access sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng mga seguridad ng kumpanya Gentex Corp. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets, isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng deal sa pagbili sa presyong $21.75 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa mga pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 23.3. Ang stop loss ay nakatakda sa 20.2. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang deal batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Mayo 23, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, MAIA, ay magiging isang balancing sell order. Ang isang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay maipublish o na-publish na sa channel na ito.
Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance. Ang pangalawang order ay naayos sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets.